So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ako ng maikling video. So yung gagawin ko lang video ngayon about ito sa topic na sa Iglesia ni Cristo, about sa kumakalat na mga balita na bilyon-bilyon daw ang utang ng Iglesia at malaki daw ang utang nila sa bangko. Pero para sabihin ko sa inyo guys, ito hindi ko sasabihin sa ito na dahil dati kong Iglesia at dahil ito yung tama at ito naman talaga yung totoo. Lahat ng kumalat na yun, nagpakalat at gumawa nun, yung nagpakalat nun, gusto lang sirain ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. At kaya yung mga balita na kumalat at napanood natin, nakita natin sa social media, at tinapik ng mga ibang vlogger, puro lahat yun fake news na may utang ang ang Iglesia ni Cristo. Maling-mali yun na sabihin na may utang ang Iglesia ni Cristo, kasi maning-mani lang yan sa Iglesia ni Cristo, gawa ng billion lang yun eh. Yung Philippine Arena nga, paano mo nagkakautang yun? Ang Philippine Arena, 9 billion na yata yun. 8 to 9 billion ang ginastos doon. Lahat yun, walang utang yun. At saka masinop ang Iglesia ni Cristo pagdating sa pera. Hindi nila ginagastos ang pera sa mga walang kwentang bagay. Talagang sa ikakabuti at kapakinabangan ng Iglesia at lahat ng kaanib, doon nila ginagamit yun. At saka gusto ko lang magpaliwanag guys sa kong video, kasi meron about nung una kong tinapik dito, parang may nagalit yatang kapatid. Kapatid, pasensya na, kasi kung may mali man ako, pasensya na, tao lang din ako. Nagkakamali din. Pero kung may nagalit man doon, hindi ko rin kayo masisi sa sobrang pagmamahal nyo rin sa Iglesia. Kasi siyempre, sa sobrang pagmamahal nyo rin, hindi maiwasan na magagalit din kayo dahil ang pinoprotektahan natin yan, pinoprotektahan nyo ang Iglesia ni Cristo, at naintindihan ko naman yun. Pero doon, kaya pinanood ko sa ulit, kasi ba mali dito? Pero siguro, kasi wala naman akong gano'n nakitang mali doon. Dahil para sa akin lang kasi tinapik ko lang naman yun, kasi napanood ko lang yun sa ibang vlogger. Kagasabi ko sa iyo, sinabi ko sa inyo yung vlogger na yun. Yung si Kabibig, na 7.25 billion daw ang utang ng Iglesia ni Cristo na kumakalat ngayon. Pero nung pinanood ko yung video na hindi ko naman natapos lahat, pero hindi naman niya sinisira o binibira ang Iglesia ni Cristo. May pinakita siya din na doon na video na kung saan galing, ako waray yatang pangalan ng vlogger na yan. Pinakita doon yung video kung saan niya nakuha yung impormasyon na yun. Kagaya din sa akin, pinakita ko rin doon kung saan ko nakuha. Pero yun talaga, ang paninindigan ko doon, fake news. Tapos yun, bago kay Kabibig yun, meron pang nauna na nabasa ko yung pahayag ng bayan, nag-post doon. Nakita ko, pinagpista na nga doon. Ang daming mga comment doon paninira na sa Iglesia ni Cristo Ang dami pang nag-share na kung di ako magkamali, 600 plus yata yun. Kaya yun, naisipan ko yung gawan yun kagabi. Tapos, siyempre, may ginagamit akong application, tinignan ko kung malaman. Kasi yung sa pahayag ng bayan, nakita ko doon, Rappler. Kaya ginamit ko naman yung Bing Microsoft, parehas yun ng Google. Alas konektado yata yun, kung di ako magkamali sa Google Dahil yun nakuha ko sa international, binigay sa akin. Sinerch ko doon, ang lumabas talaga nagpakalat yung Rappler. Nung nung pinagawa yung sa Doon ko nalaman na yung issue na yun, nung pa pala nung ginawa yun sa yung Philippine Arena. Kaya nagulat na ako, nung yung magsasagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo, kumalat yung issue na yun. So sa mga nagalit doon sa video ko kapatid, patawad, pasensya na. Tao lang din ako. Pero yun, ginawa ko rin naman sa palagay kong tama, at doon, pinakita ko naman kung saan ko nakuha yung source na yun. Pero doon, tuloy ko yung aking topic. Yun talaga, puro fake news lang yung kumakalat na yun, mga balita na yun guys. Mga kababayan ko, mga kapatid ko. Dahil tingnan mo, ang Iglesia sa Africa nga lang, ilang hektarya yung pinagpagawa doon Yung eco-farm nila doon, ang laki ng ginastos nila doon Doon pa sa US, ang laki ng ginastos din nila doon. Kung magkamali, may nabili yata 2 bayan doon Doon pa sa Australia. Yun lang Philippine Arena, doon lang sa may Ciudad Cuidado. Hindi lang Philippine Arena ang pinapagawa doon ng ANC. Alam mo yung, kung di ako magkamali, Philippine Sports Stadium yata yun. Laki din nun. Hindi ako magkamali, billion din yata ang ginastos doon Bukod pa yun, may kapilya pa doon na pinatayo doon. Sa may Bulacan, sa may may kawayan yun Tapos ang lawak nun, hindi lang yun, ang dami doon. Ang alam ko, parang may paaralan pa yata doon Hindi ako magkamali Kasi yan talaga, yung mga pera na ginagamit sa ANC, pinaghirapan yan ng mga kaanib at pinaghirapan yan ng namamahala sa iglesia para maging masinop. Kasi kung merong mangurap dyan talaga,
at nalaman niya ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ititiwalag yan kasi walang pinipili yan. Kahit kapatid mo man, kahit ano man, kahit magulang mo, ititiwalag talaga yan. Kaya yung sinasabing laki ng utang ng Iglesia, hindi totoo yan. Fake news lang yun, gawa-gawa lang yun. Kasi parang imposible na paano nakakuha ng kopya yung yung ano, yung Rappler at yung nagpakalat nun ng impormasyon sa bangko no may loan na ganun ang Iglesia hindi basta-basta pwedeng kumuha dyan kasi bawal yun. Kaya sa akin, yun ang paninindigan ko kasi yun ang tama. Talagang hindi nangungutang ang Iglesia at higit sa lahat, hindi nangungurap ang INC. Kaya mali na paniwalaan na ang Iglesia ni Cristo ay nangungurap at nangungutang. Kaya tignan mo yung nagpakalat noon, asan na ba siya ngayon? Ano bang nangyari sa kanila? Lahat ng kumalaban sa INC, lahat ng nanira sa INC, anong nangyari? Nalugmok lahat yun. Kasi marami kasing naiingit at naano sa iglesia kasi napakaganda ng yung pamamahala ng ANC. Talagang naaayos lahat, pati lahat ng kapilya, matibay lahat. Hindi pinabayaan ng iglesia lahat ng mga kapatid. At saka yung sinasabi nilang napupunta lang ang pera ng ANC sa mga manalo at sa mga ministro, maling-mali yun. Napakalaking pagkakamali yun at maling paniniwala. Talagang fake news yun. Pero sa bagay, ang ANC, nasa Bible naman talaga na uusigin at saka sisiraan. Kasi ang INC talagang may paninindigan yan at hindi mo talaga masusuhulan ng pera yan kasi may talagang nasa kanila yung aral at yung aral ng Diyos talagang sinusunod nila yon. Kaya sa atin, bago kayo ng mga fake news, magpakalat niyan, magbalita muna kayo. Siguraduhin yung totoo, pero siguraduhin ko sa inyo, wala kayong makikita na korupsyon or utang ng Iglesia ni Cristo kasi bawal talagang mangutang sa Iglesia ni Cristo. Bawal isangla or gawing collateral ang ginawa para sa Panginoong Diyos, lalo na yung mga kapilya. Hindi, lalo na yung mga nanggaling sa mga abuloy ng mga kapatid, mga handugan, hindi pwede yun. Kasi panong pa ni KRD, hindi lang panong ni KRD, panong pa ni Kapelix, hindi ako magkamali, na bawal talaga yan. Noon pa man, na wag isangla or ibenta ang mga nabili na para sa Panginoon na nanggaling sa mga abuloy at pinaghirapan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, saludo ko sa inyong lahat. I will salute to both of you. Salamat mga kapatid. So, ang ganyan laking video for today guys. Maraming salamat guys.